Nasunog po ang isang warehouse sa barangay Balon-Bato sa Quezon City. 3 po ang sugatan. Mabilis na lumaki ang apoy dahil sa mga nakaimbak na furniture o kasangkapan sa loob. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihatid namin maya-maya. Inilikas po ang ilang residente sa Davao Region dahil sa masamang panahon. Maging mga klase at trabaho apektado na rin. Tulong-tulong ang mga rescuer sa paglikas ng mga residenteng binaha sa Davao Oriental. Batay po yan sa ulat ng Super Radio Davao. Sa taas ng tubig, kailangang isakay ang ilan sa rubber boat. Dahil sa sama po ng panahon, suspendido muna ang trabaho at klase sa lahat ng antas sa ilang bayan sa probinsya. Maging sa Moncayo, Davao de Oro kung saan nagka-landslide kamakailan. Sa Surigao del Sur, binaha na ang isang eskwelahan. Lalo pa raw tumaas ang baha matapos umapaw ang tubig mula sa ginagawang kalsada sa labas ng paaralan at pumasok doon. Iniakyat ng mga guro sa mataas na lugar ang kanilang gamit para hindi masira. Ayon sa Pag-asa, dulot ng trough ng low pressure area ang sama ng panahon sa mga naturang lugar. Magpapatuloy po sa mga susunod na oras ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Asahan din po ang ulan sa ilang panig ng Cagayan Valley Region, Aurora, Southern Luzon at Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Mga kapuso, maulan po ngayon sa ilang bahagi ng bansa dahil sa trough o yung extension ng binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan 735 kilometers east-southeast ng southeastern Mindanao. Hindi inaalis ang posibilidad na papasok sa PAR ang nasabing sama ng panahon, pero mababa naman daw ang tsansa niyan na maging isang bagyo. Apektado naman ng hanging amihan ang Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, naitala po ang 11.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, 12.2 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, 18.2 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 18.3 degrees Celsius naman sa Tanay, Rizal, habang 20 degrees Celsius dito sa Quezon City. Maalon at delikado po sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa ilang baybayin ng Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat, Surigao Provinces, kasama na po ang Siargao at Bukas Grande Islands at ng Davao Oriental. Dahil sa napakalamig na temperatura, muling nabalot ng frost o andap ang mga tanim na gulay sa ilang barangay sa Atok, Benguet. Ayon sa mga magsasaka, mas makapal ang tumamang andap ngayon sa mga barangay ng Paway at Kibungan kumpara noong mga nakarang linggo. Kahit apektado ang kalidad ng mga tanim na gulay gaya ng repolyo, marami pa rin naaani kaya tuloy ang pagbagsak ng presyo nito. Sa La Trinidad Vegetable Trading Post, nasa 3 piso hanggang 15 piso ang kada kilo ng repolyo. Payo ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region sa mga magsasaka magtanim ng frost-resistant na mga gulay. Sa unang araw ng state visit niya sa Vietnam, binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa Hanoi ang kahalagahan ng maritime cooperation ng Pilipinas at Vietnam. Ayon sa Pangulo, isa yan sa mga pangunahing pakay ng state visit niya roon. Dahil kasama ang Vietnam sa mga claimants sa South China Sea, mahalagang makipag-ugnayan sa kanila para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Nagpasalamat din ang Pangulo sa Pinoy community dahil pinagaganda raw nila ang reputasyon ng Pilipinas. Ang presensya ng nasa 7,000 OFW sa Vietnam ay patunay raw na malakas ang ugnayan ng Pilipinas at Vietnam. Bago bumiyahe pa Vietnam kahapon, tumanggi si Pangulong Bongbong Marcos na patulan ang alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit siya ng iligal na droga. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs? Okay na tayo. Don't even dignify. Okay, PJR. Ayon sa Pangulo, may naisip siyang dahilan bakit nakapagsalita ng ganoon si Duterte. I think it's the fentanyl. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? Mga 5-6 years ago.
something like that. After 5-6 years, it has to affect him. Kaya, palagay ko, kaya nagkakaganyan. So, you know, I hope his doctors take better care of him. Hindi pinababayaan itong mga nagiging problema. Nabanggit dati ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl, isa hong malakas na uri ng painkiller yan dahil sa injury mula sa aksidente sa motorsiklo. Wala pang komento si Duterte sa sinabi ni Pangulong Marcos. Nasunog ang hilera ng mga pwesto sa isang palengke sa Caloocan. Nagkaroon pa ng mga pagsabog habang inaapula ang apoy. Balitang hatid ni James Agustin. Nagliwanag ang kalangitan sa laki ng apoy na lumalamon sa magkakadikit na tindahan sa isang palengke sa Barangay 180 North Caloocan, mag-alas 10 kagabi. Sabay sa pagresponde ng isang fire truck, kita na may biglang sumabog mula sa mga nasusunog na tindahan. Ilang segundo pa ang lumipas, nasundan ito ng mas malakas na pagsabog. Agad na itinaas ng Bureau of Fire Protection ang ikalawang alarma. Nasa 12 fire truck ang kailangang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Tuluyang napula ang sunog matapos ang halos 1.5 oras. Tumambad ang pinsala. Hindi bababa sa 17 commercial establishments at stores ang natupo. Nasunog din ang 2 motorsiklo. Mahina po ang tubig sa hydrant. Kailangan tasan namin alarma para may enough na supply ng tubig. Kasi marami silang stock na LPG. Tawag dito, cooking oil, marami paninda na cooking oil. Saka mga bigas. Suspected na pinagmulan nung sunog dun sa parlor area. Opo. Pero under investigation pa po kung anong cause ng sunog. Si Aling Virgie napaiyak na lang dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Pinaghirapan daw niyang itaguyod ang tindahan sa loob ng 3 dekada. Nagbayanihan lang daw ang ilang residente para mailigtas ang bedridden niyang asawa. Ako'y nasa loob at ang asawa ko ang aking binabantayan. Nung makita ko ang apoy, ay palikod na din. Sabi ko, Ama, narito na sa likod. Mabilis na pupunta dito sa atin. Hindi ko alam kung anong pangyayari. Ulti nga akong mga gamot namin, maintenance lahat. Wala ko kami nakuha, wala. Tumulong naman si Roel sa pag-apula ng apoy pero hindi raw kinaya. Mapakabilis, mabilis. Tapos pagpasok ko sa loob ng tindahan ko, nadila na yung apoy. Hindi ko na naintindi yung mga gamit yung iba. Wala kami na salba. Back to zero ulit. Simula. Magsisimula ulit kung saan mga gahanap ng puhunan. Nagpaabot ng paunang tulong pinansyal sa mga may-ari ng nasunog na tindahan. Kinalulungkot namin yung nangyari sa mga naghahanap buhay. Pero kahit papaano, pasalamat kami dahil wala akong buhay na nasakripisyo. Sa inisyal na pagtataya ng BFP, umabot sa ₱250,000 ang halaga ng pinsala sa estruktura. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good job ang Samahang Taekwondo ng Pilipinas sa Chiang Mai International Taekwondo Championship 2024 sa Thailand. 29 na medalya ang nakuha ng team doon, kabilang po ang 12 gintong medalya. Nakakuha rin po sila ng 12 silver medals at 5 bronze medal. Kasali po sa kompetisyon ng ilang bansa gaya ng China, Thailand, Australia at iba pa. Sa ngayon, nakauwi na po ang team sa Pilipinas. Congrats at good job! Nasunog ang isang pickup truck habang binabagtas ang kalsada sa Dagupan, Pangasinan. Agad namang nakalabas ang driver. Wala ring nadamay na ibang sasakyan. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, lumalabas na posibleng nagliyab ang sasakyan dahil sa naputol na wiring. Pina-modify o nagdagdag daw kasi ng auxiliary light sa sasakyan. Payo ng Dagupan City Fire Station, mainam kung may fire extinguisher sa mga sasakyan. 2 kolorong umunong UV Express ang hinuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa Novaliches, Quezon City kagabi. May rutang Fairview-Bendia ang mga UV Express pero nabuking na mga sakay nilang pasahero na papuntang North Caloocan. Ang isa sa dalawa, nahuli na rin noong isang araw dahil sa cutting trip.
Kinumpiska ang lisensya ng mga driver at dinala ang mga sasakyan sa impounding area ng Land Transportation Office. Walang pahayag ang mga driver ng UV Express. Ngayong I Choose You Tuesday, mga mare at pare, may chika tayo sa ating Pinay Beauty Queens. Una na riyan ang reunion ni na Miss Universe Philippines Michelle D at Miss Universe Thailand Antonia Porcil. Kasama ang Pinoy 4D fan, sinalubong ni MMD ang close friend na si Antonia sa airport. Matatanda ang naging magkaibigan sina MMD at Antonia habang nasa Miss Universe pageant sa El Salvador. Chika pa ni Antonia, first time niya sa Pilipinas. Kasama sa bucket list niya ang matikman ang adobo at bisitahin ang ilang beach. Natanong ang 4D kung ano ang sikreto ng kanilang friendship. I don't think there's any secret to great chemistry. It's just Antonia and I, when we first talked, there's a lot in common. The most important thing is that we were both very true to who we are, and that's how we connected. Eto na ang mabibilis na balita. Dead on the spot ang isang rider matapos sumalpok at makaladkad ng bus sa Tagkawayan, Quezon. Base sa report, biglang pumasok ang motorsiklo sa linya ng bus at saka pumailalim. Nakaladkad ng ilang metro ang rider. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima. Hawak na rin ng pulisya ang driver ng bus. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng kanyang katrabaho sa Bangged Abra. Ayon sa inisyal na investigasyon, nag-inuman ng biktima, suspect at 5 pang kaibigan. Matapos ang inuman, nagkaroon umano ng pagtatalo ang biktima at ng suspect na humantong sa pamamaril. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Sugatan naman ang pinsan ng biktima na tinamaan ng bala sa hita. Hinahanap na ang tumakas na suspect. Mga kapuso, bahagya pong muling bumaba ang water level ngayong araw sa maraming water reservoir sa Luzon. Mula sa 211.55 meters kahapon, bumaba po ngayon sa 211.40 meters ang tubig sa Angat Reservoir. Bumaba rin po ang water level sa Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoir. Tumaas naman po ang water level sa Ipo Reservoir. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, normal na maituturing ang pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam kapag panahon ng amihan. Sa gitna po ng mainit na El Nino, tinamaan naman ng frost o andap ang ilang taniman sa Benguet dahil po naman sa malamig na panahon. Ang ilang lugar naman sa Mindanao binabaha dahil sa mga pag-ulan. Pag-usapan natin yan, nakasalang sa Balitang Hali, ang officer in charge ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section, si Rusi Abastillas. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi at Ma'am Connie. Good morning po sa inyo, ma'am. Base po sa inyong monitoring, hanggang kailan po kaya natin mararanasan ang malamig na panahon? Lalo na po dyan sa Benguet. Yes po. Sa ngayon po kasi nasa amihan season pa rin tayo. So inaasahan talaga natin na pagdating ng January, February, ito yung kasagsagan na kung saan mararanasan natin yung malamig na panahon. So hanggang February, pwede pa rin natin maranasan mga tinatawag nating cold surges kung saan nagkakaroon nga ng frost doon sa matataas na bundok na doon sa particularly doon sa Ato kasi doon din ang ating mas mababa yung temperatura. And then yung nangyari nga nung 26 yun ang naitala natin na lowest temperature doon sa Baguio at saka yung sa Benguet kahapon. Meron ho ba, ma'am? 9.7. Opo. Meron ho bang mga indikasyon na baka mapaaga yung sinasabing pagpasok ng tag-init dahil po sa El Nino? Usually naman kasi ang ating amihan, nagwi-weekend naman yan pagdating na ng mga last week of February. And then papasok na po tayo dun sa tinatawag nating warm and dry season pagdating ng March, April, and May. So normal din siya. Pero minsan may ano din siya, may impact din yung El Nino sa atin. I see. Pwede mag-extend, hahaba yung ating dry season. Ayan. At ano ho kaya ang latest nating monitoring sa epekto po ng El Nino phenomenon, lalo na sa mga major dams sa Luzon? Patuloy ho kasi yung pagbaba nito. Swerte tayo sa ngayon kasi ang ating mga dams ay hindi naman siya bumaba doon sa tinatawag na low water level. Kung
kumbaga nasa mataas pa nga siya na antas kumpara mo dun sa kanyang normal high water level, which is now 211, mataas yun. And then, kung yung impact since amihan season tayo ngayon, talagang inaasahan natin na bababa yung ating level sa mga dams natin. And then yung inaasahan pa rin natin sa ating klima, since ang ating El Nino, which is strong and nasa mature stage na siya, inaasahan natin yung impact nito ay hanggang February hanggang April. Inaasahan pa rin natin yan yung ating ulan ay mas mababa doon kaysa normal. And then pwede pa siya ma-extend May hanggang June hanggang July nga. May mga areas pa rin na mas mababa yung ating ulan kaysa normal. Sa Mindanao po, wala pong bagyo pero patuloy yung pag-ulan, malawakan yung pagbaha. Bakit po kaya ganun kalakas yung pag-ulan doon? Ang sa Mindanao naman, nangyayari kasi meron tayong trough of low pressure area doon na nagdadala ng mga pag-uulan doon sa mga areas doon sa Mindanao. Hindi naman ibig sabihin pag may El Nino tayo, mga weather systems na nakaka-apekto sa atin pang araw-araw na weather ay mawawala. Nandun pa rin yun. Kaya minsan na-display siya imbis na yung ITCZ natin. For example, ay pagdating ng panahon ng yung papunta ng yung habagat season, aakyat siya sa Luzon. Minsan, na-display siya, nandoon lang siya nag-extend sa Mindanao. So yung Mindanao, yung mga nakaka-apekto kasi ng mga weather systems doon, kaya mas laging umuulan doon yung shear line natin, at saka yung ITCZ nga, at saka yung low pressure sa ngayon, So talaga, low pressure area. Nabubulabog po yung normal na weather system dahil sa El Nino. Pwede kasing mangyari yun. Isang impact din ng ating El Nino na ang ating mga weather systems, yun, hindi naman siya nabubulhabog. Nadi-displace minsan instead ang mean position, for example, ng ating ITCZ na umaakyat, nag-oscillate kasi siya north and south ng bansa pagdating ng kung anong season, amihan and habagat. Minsan doon lang siya na nakapwesto sa Mindanao kaya hindi umaakyat. Kaya mas less din yung mga bagyo natin kasi yung ITCZ kasi isa din siya yung low pressure series ng low pressure area na magiging breeding ground ng ating mga bagyo. Kaya So last mahalagang year, 11 na yung bagyo natin. Kaya po mahalagang mag-monitor sa weather. Maraming salamat po sa inyo. Okay po, maraming salamat din po. Si Rusi Abastillas, OIC ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Pahirapan ang naging pag-apula sa sunog sa isang warehouse sa Quezon City. 3 ang sugatan. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Nagangalit na apoy ang lumamon sa pagawaan at bodega ng mga furniture sa barangay Balonbato, Quezon City mag-alas 4 ng madaling araw. Agad na itinaas ang ikalawang alarma. Nasa 15 fire truck ng Bureau of Fire Protection ang rumisponde, bukod pa sa mga fire volunteer. Nakalabas naman ang mga stay-in na empleyado. Bayanihan sila sa paghahakot ng mga nakaimbak na pintura. Ang ilan naman ay tumulong sa paglalabas ng mga sasakyan na nakaparada sa harapan ng establishmento. Matapos ang halos 1 oras, lalo pang lumaki ang apoy. Hanggang sa mga oras na ito ay pahirapan pa rin ang mga bombero sa pag-apula ng apoy dahil sa laki at lawak nito. Kinailangan gumamit ng hagdan at bareta de cabra para matungkab ang bahagi ng bintana sa harapan ng bodega. Tsaka ito binomba ng tubig ng mga bombero. Sa kasagsagan ng sunog, 3 empleyadong nasugatan. Kabilang na ang lalaking ito na nagtamo ng mga paso sa kanyang katawan, kaya isinugod sa ospital. Ang lalaki namang ito ay may mga paso sa balikat at braso. Inalalayan siya sa stretcher ng mga rescuer bago dalhin sa ambulansya. Inabot ng halos 3 oras bago idineklara ang fire under control. Considering na furniture shop ito, maraming mga stock na nandyan na for delivery yata, ewan ko, under investigation pa kung ano. Yun yung dahilan kaya medyo tumaas yung alarma natin. Naka-hydrant spotting tayo, magkabilang kalye. Kaya lang yung supply ng tubig natin is mahina. Kaya kami medyo nahirapan kami sa operation, sa pagbomba. Iniimbestigahan pa raw ng BFP ang sanhi ng apoy. Most probably yung pinagmulan daw ng sunog ay ground floor pero under investigation pa kung ano yung sanhi. Alas 7:20 ng umaga nang tuluyang mapula ang sunog. Inalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo. 2 sugatan matapos magkarambola ang 5 sasakyan sa Maharlika Highway sa Atimonan, Quezon. Sangkot dyan ang 3 truck, 1 SUV at 1 tricycle.
Nahirapan ng mga rumisponde dahil sa naipit na driver ng isa sa mga truck. Dinala na ang mga sugatan sa ospital. Nilooban naman ng mga hindi pa nakikilalang kawatan ang opisina ng Immaculate Conception Church sa munisipalidad ng Leyte sa probinsya ng Leyte. Ayon sa pulisya, nakita na lang ng mga empleyado ng simbahan na sira ang lock ng pintuan at bukas ang cabinet ng opisina. Natangay ng mga magnanakaw ang humigit kumulang 235,000 pesos. Na-recover ang mga screwdriver at plies na ginamit sa krimen. Arestado sa Muntinlupa ang isang nagpakilalang sundalo dahil po sa pagbebenta umano ng mga baril. Balitang hatid ni Bam Alegre. Nasabat ng pulisya ang mga armas na ito matapos haina ng search warrant ang isang dati umanong sundalo sa Muntinlupa kahapon. Humigit kumulang 1 buwan daw tiniktikan ng pulisya ang suspect. Kabilang sa mga nakuha sa bahay ng suspect ang caliber 22 na handgun, shotgun at caliber 22 na rifle. Humiling ang pulisya na huwag munang pangalanan ng suspect dahil may follow-up operations pa silang ikakasa. Sa investigasyon ng pulisya, ibinibenta umano ng suspect ang mga armas at posibleng ginagamit din sa krimen. During the process of investigation, he admitted na ito ay mga firearms na kumbaga nasa possession niya talaga. And it is noteworthy also na during the interview conducted, nasabi niya na itong firearms na to ay binebenta niya sa kanyang mga close friends. Pero iba ang pahayag ng suspect sa media. Hindi raw siya nagbebenta, kundi ipinapagawa lang sa kanya ng mga kaibigan ang mga baril nila na may depekto. May kaalaman daw kasi siya sa mga baril bilang dating sundalo. Ako lang po talaga po. Tumatago lang kanya ako sa dan lang kasi hindi naman alam ng asawa ko kasi may sakit pa. Gipit lang talaga ako yung nahagawa kong ganyan. Hindi ko mo din iniisip nga, simple, nagatiwala naman ako. Akala ko, safety naman yung natirahan ko. Bilang sideline ko naman, hindi naman yan ang inakaboy kasi nagmamasada po ako. Nasa forensics unit na ng Muntinlupa Police ang mga baril. Sasailalim naman ang suspect sa inquest proceedings. Aalamin din ng mga otoridad kung totoong dating sundalo ang suspect. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinuspinde ng Commission on Elections ang pagtanggap ng kanilang local offices na mga pirma mula sa People's Initiative para sa charter change. Ipinatigil din muna ang anumang proseso na may kaugnayan dyan. Ayon sa COMELEC, nagkaisa ang lahat ng mga commissioner na kailangang i-review at paghusayin ang Resolution 10650 na gumagabay sa pagsasagawa ng People's Initiative. Kabilang daw dyan sa mga napansin ay ang kakulangan sa rules tungkol sa withdrawal at pagbili ng mga pirma. Walang katiyakan kung hanggang kailan tatagal ang review. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ang mga nagsusulong ng pirma para sa People's Initiative. Iginiit ng Philippine National Police na matagal na nilang pinoprotektahan ang konstitusyon. Sagot yan ni PNP spokesperson Police Colonel Gene Fajardo sa panawagan sa kanila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa prayer rally sa Davao City. Binigyang diin din ni Fajardo na nananatili at mananatiling apolitical o walang pinapanigan ng PNP. Sa gitna ng nangyari sa pagitan ng dating Pangulo at ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi naman direktang sinagot ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni AFP Chief of Staff Roy Browner Jr., mananatili silang professional na military organization, tapat sa saligang batas, sa chain of command at sa taong bayan. Tugon daw yan sa panawagan ni Pangulong Marcos na magkaroon ng national transformation sa bansa. May trabahong alok ang Department of Social Welfare and Development para po sa mga persons with disability. Yan ang Cash for Work program na tatagal ng 4 na buwan sa Valenzuela. Sisimulan po yan sa Pebrero hanggang Mayo. Nasa 800 PWD ang target ng programa. Bibigyan po yung mga mapipiling benepisyaryo ng trabahong angkop sa kanilang kakayahan pagdating sa administrative o kaya clerical tasks. Ide-deploy po sila sa mahigit 6 na pong eskwelahan sa Valenzuela. Certified kapuso pa rin ang aktres na si Carla Abellana. Yan ay matapos niyang pumirma ulit ng kontrata sa Kapuso Network.
Present sa kanyang contract signing, sina GMA Network Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet Razonable at Manager ni Carla na si Michael Tuviera. Sa ngayon, napapanood si Carla sa GMA Afternoon Prime series na Stolen Life with Gabby Concepcion at Beauty Gonzalez. Mapapanood din siya sa upcoming Kapuso series na Widow's War kasama si Bea Alonzo. Well, alam naman ang lahat na si Carla ay homegrown nating artista na sumikat. At siya talaga ay isa sa pinakamaganda, pinakamagaling. Kaya't sinabi ko na malayo pang mararating niya sa showbiz. It's a source of great happiness and pride when we see how the homegrown talents evolve and grow. Carla is a classic at one of the finest examples of that. Nakakataba ng puso, nakakaiyak, lalo na coming from them eh. And speaking of Carla, sinabi niyang hindi siya natatakot sa posibilidad na muling makita ang ex-husband na si Tom Rodriguez na napabalitang nagbalik bansa na. I don't feel, intimidated, scared, nervous. Wala namang ganon. I think naman okay lang. Ready naman ako. Kinilala ang ilang atletang Pinoy sa Philippine Sports Writers Association Award. Kabilang sa ginawara ng ilang basketball legends at si world number 2 pole vaulter Ernest John Obiana. Ang Sports Bites hatid ni Nico Wahe. Kinilala ang mga natatanging Pinoy athlete sa ginanap na Philippine Sports Writer Association Awards night kagabi. 140 atleta ang nakatanggap ng award. Si pole vault star Ernest John Obiena ang nakatanggap ng Athlete of the Year Award. Mga magulang ni EJ ang tumanggap ng award para sa kanya. Hindi man nakadalo physically, nakapag-video call naman si EJ para magpasalamat. First of all, I'm very thankful to be here virtually. It is truly an honor to receive such an award. It's been a successful year, I would say, and I think truly Philippine sport is in a golden era. Lifetime Achievement Award naman ang iginawat kina The Triggerman Alan Kaidig at sa namayapang si Samboy Lim. Too bad wala si Samboy dito to receive it personally. But I know he's very happy na kasabay ko na naman siyang tumanggap ng award. Kasi magkasabay kaming na sa Hall of Fame noong 2009. So ngayon magkasabay naman kami sa Lifetime Achievement. So talagang magkaduktong ang bituka namin dalawa eh. It's a great way to honor him and idol ko siya talaga and he's an amazing athlete, amazing person, and amazing father. So I think it's the best way to honor him. Lifetime Achievement Award din ang mga legend basketball coaches na sina Jolie Pa, Dante Silverio at Turo Valenzona. President's Award naman ang ibinigay sa Gilas, Pilipinas bilang pagkilala matapos nilang tuldukan ang 61-year gold medal drought ng Pilipinas sa Asian Games. Golden Lady Booter Special Award naman ang iginawad sa Philippine Women's Football Team. Ibinigay ang award ng National Sports Associations of the Year sa Samahang Basketball ng Pilipinas at ang Jiu-Jitsu Federation of the Philippines. Ang mga business tycoon at sports patron na sina Manny V. Pangilinan at Ramon S. Ang itinanghal na Executives of the Year para sa kanilang kontribusyon sa Gilas, Pilipinas at sa hosting ng FIBA World Cup noong nakaraang taon. Kinilala rin ang mga gold medalists sa ginanap na Asian Games at SEA Games, pati ang mga para-athlete. Philippine sports indeed soared, roared in the year just past. It was another glorious year for Philippine sports. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humaharurot ang isang pickup na yan sa Isilang Cavite mag-alas 3 na madaling araw nitong linggo. Tila hindi nito napansin ang checkpoint kung saan may nakatayong ilang pulis. Huminto na lang ang sasakyan matapos makaladkad si Patrolman John Carl Deliola. Naitakbo pa si Deliola sa ospital ngunit binawian din ng buhay. Sugatan ang isa pa niyang kasama. Ang nakabagang driver napagalamang nakainom. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ayon sa pamilya ng biktima, itutuloy nila ang reklamo laban sa driver para makamit ang hustisya sa pagpanaw ng kaanak.
Suspendido nga po muna ang pagtanggap ng COMELEC ng mga pirma mula po sa People's Initiative para sa charter change. Ang sabi kaya dyan ng mga netizens? Eto nga, para kay June Pingol, pag-aaksaya lamang daw ng oras at pera yan. Tanungin na lamang daw yung mga botante sa 2025 elections kung gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Ang sabi naman ni Lance Ventura, makakagulo lang daw ang mga tao sa pagpapapirma para sa bagong konstitusyon. Ayon naman kay Evelyn Castro, pwede rin kasing madaya ang pagpirma dyan, gaya ng pagboto. Ayan mga kapuso ha, makisali lamang ho kayo sa aming online talakayan sa iba't ibang mga issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Samantala, formal nang idineklara ang Quiapo Church bilang National Shrine ng Poong Jesus Nazareno. Balitang hatid ni Mark Salazar. Parang pista muli sa Plaza Miranda sa karakol ng mga deboto. Halos mapuno naman ng mga obispo at mga pari ang Quiapo Church. Nagsama-sama sila para sa opisyal na deklarasyon ng Quiapo Church bilang pambansang dambana o National Shrine ng Poong Jesus Nazareno. The undersigned hereby joyfully decree that the minor basilica and archdiocese shrine of the Black Nazarene shall henceforth bear the title of Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Black Nazarene. 1588 itinatag ang simbahan ng Quiapo, pero naging tahanan lamang ng itim na Nazareno noong 17th century. Ang mahabang kasaysayan ng simbahan at malawakang impluensya nito ang nagluklok dito bilang ika-29 na National Shrine sa Pilipinas. Ito ay pagkilala ng ating mga mahal na obispo ng pagdedebosyon sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay lagpas pa sa Quiapo kung saan may Pilipino, may debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Viva Jesus Nazareno! Abot raw hanggang Vatican ang lakas ng debosyon sa itim na Nazareno at pinupuri ang simbahan ng Quiapo para sa tradisyon ng traslasyon, pati ang mga deboto. What a beautiful sign of the resilience of Filipino Catholicism. Pero ang gustong ipabatid ng Quiapo Church na mas maraming gawain ng simbahan para sa komunidad nito at hindi puro lang traslasyon. Naririyan ang mga taong simbahan na agad nagbabahagi at naghahatid ng ayuda sa mga nasunugan, binaha. Umaasa ang simbahang Katolika na sunod nang ideklara ng Santo Papa ang Quiapo Church bilang International Shrine. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakaibang tatag ang ipinamalas ng isang mag-asawa sa kanila pong lakad venture. Matapos kasi ang 50 araw at daang-daang kilometrong paglalakad, narating po ng mag-asawang sina Mira at Jay Abrera ang Ilocos Norte. Galing pa silang Batangas noong December 6, 2023. Mahaba-haba ang naging lakaran para mapatunayan nila na ang hirap ay kadalasang nasa isip lang. Sabi nila, kung may goal ka, push lang ng push. Sa kanilang Lakbay Pilipinas journey, laman ng isang kariton ang mga gamit, pera at pagkain nila. Nakikiligo at banyo lamang daw sila sa mga gasolinahan o sa mga taong kumukup-kup sa kanila along the way. Ang next destination po nila, Cagayan. Wow! Tim Cone muli ang magiging head coach ng Gilas Pilipinas National Team sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Inanunsyo yan kasabay ng pagtanggap niya ng award para sa Gilas Pilipinas sa Philippine Sports Writers Association Awards Night. Sa post naman ng Samahang Basketball ng Pilipinas, opisyal din nilang inanunsyo ang roster ng koponan. Si Cone din ang head coach ng Gilas Pilipinas nang makuha nilang gintong medalya sa Asian Games noong nakaraang taon. We want to keep this team intact because every time we play, we either will grow from either the success or the failure that we had. It's kind of like a PBA team. I mean, you think about it, it's a PBA team or NBA team. You know, you keep a team together as much as you can.
Sa mga kapusong Manilenyo na naghahanap po ng trabaho, heto na ang opportunity para sa inyo. Nasa 2,500 job vacancies po ang naghihintay sa inyo sa Kalinga sa Maynila Peso Job Fair. Bukas na po yan ng umaga sa Dinalupihan Street sa Tondo, Maynila. Pwede ho mag-apply ang high school graduates at mga nakatuntong sa college level, pati na rin ang college at tech voc graduates. Siguraduhin lamang po na may dala kayong resume at ballpen. Good luck at baka ikaw na ang susunod na ma-hire on the spot. Sa ikalawang araw ng state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hanoi, Vietnam, inaasahang mapipirmahan na ang mga kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig ng Pilipinas, kasama ng Pangulo sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, National Security Advisor Eduardo Año, Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, DTI Secretary Alfredo Pascual at Presidential Advisor on Investments Federico Go. Kabilang sa mga kasunduan ng Code of Conduct sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam na isa ring claimant country sa bahagi ng South China Sea at Supply Trade Agreement sa bigas at iba pang kasunduang may kaugnayan sa pamumuhunan at kalakalan. Kahapon, nakapulong na ng Pangulo ang kumpanyang VinFast na balak magtayo ng manufacturing ng baterya at magpasok ng electric vehicles sa Pilipinas. Airport po talaga ang isa sa mga pinakamasayang lugar sa dami ho ng mga reunion sa nangyayari dyan. Pero Mari, at the same time ha, pinakamalungkot din sa dami ng temporary goodbyes. Kaya nga, gaya na lang ng touching moment ng isang pet dog at kanyang amo mula sa Coronadal City. Oh. Malaeksena po yan sa pelikula, yung pamamaalam ni Kenneth sa airport ng General Santos City. Pa-abroad na po kasi siya bilang seaman, pero hirap na hirap mag-bye-bye sa kanya hong fur baby na si Chanel. Clingy at umiiyak kasi ito at animoy gustong magpabuhat, At bago tuluyang umalis, pinagbigyan naman siya ng ilang sweet na halik. Pero hirap daw talagang makamove on yang si Chanel. Nagstay pa nga yan sa kanyang pwesto dahil inakalang babalik agad yung kanyang amo. Ang sweet. Sa ngayon, sa partner muna ni Kenneth na si Shaira, naiwan ang aso. Bilang coping mechanism, madalas daw silang mag-video call. Ayan. Ginagamit ding unan ni Chanel ang dating damit ni Kenneth. Ang goodbye video nila may mahigit 1.3 million views na sa TikTok. Trending! Ang galing, Yan, oo. Talagang ang mga alaga nating aso, 'di ba? Hindi natin makakaila na mahal tayo. Correct. Pero I'm sure mahirap din makamove on si Kenneth. Ay, totoo. Naiwanan yung kanyang fur baby, di ba? Part of the family talaga, Oo yung naman. mga alaga natin. Kaya pati pag umaalis talagang may rin sila. No? Totoo, clingy Nalulungkot. talaga. Lalo na yung ganyang breed, ha? Abangan natin sana yung reunion nila pagbalik ni Ay, Kenneth. oo. Di ba? Kenneth, i-video mo yung pagbabalik mo. At dapat may energy, di ba? Correct. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po, si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. Thank you.